Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Syempre, tuloy-tuloy na naman ang ating panggagatas at pambabayas dito sa channel ni Jonas, di ba? Kamusta mga pare ko? Medyo malakas ba yung hinahan natin konti? Yan. Yun. Yo, what's up? Kamusta mga pare ko? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na, patatagalin mo pa bang sabihin yan? Talaga namang tanga, di ba? Kamusta? Syempre, nandito na naman kayo sa YouTube channel. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, putang, ang kapal naman ng mukha mo, ha? Hindi ka makasubscribe. Nanonood ka dito, tapos hindi ka nakasubscribe. Baka gusto mong sampalin ko yung mukha ko, di ba? Mukha ko, you know? Pare, baka di ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka para updated ka sa mga ilalabas kong video. At yun, syempre gaya ng dati, bago tayo mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga wala sawang sumusuporta sa mga sponsors kong malulupet. 74 Clothing kay Papa Ethan Martinez Dominguez, maraming salamat. 74 Skin Goddess kay Madam Freya sa pag-aalaga sa aking skin. Maraming salamat Madam Freya sa pag-aalaga ng aking Feslock. Shinwear kay Kuya Mabagtingla at sa aking pinakamalapit na inaanak na si Shin Rojan aka Bosyo ng Mundo. Syempre, nandyan din ang Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat Kuya Nico Manning sa mga solid na Crown Manila Cup at hoodie. Thank you palagi Kuya Nico Manning. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat Papa Joseph Aday sa mga malulupit na damit na inaalay. Oh, utang na, rhyming talaga na po. Hindi talaga mapigilan. Yeah! Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Ayun, maraming salamat Madam Alex Liaga sa mga angas na distinctive clothing. Casa Coco Amadeo kay Boss Jason Yap. Maraming salamat Boss Jason Yap sa solid na accommodation. At bali yun, ang i-video reaction natin ay battle ni Shay versus Lipcram Isa Buhay 2018. Pero bago yan, sige, pupunta muna tayo sa sa reaction video ko nakaraan. Punta tayo sa aking reaction video. Dahil titignan natin kung sino yung unang yun. Ito. Titignan natin dito kung sino yung unang nakapag-comment ng hashtag #PacquiaoClothing. Ito yung top. Ito yung newest. Pag newest kasi, yung mga huling nag-comment. Ayan, ito si, Rejumi. Puta, parang Jerome dapat to, ni Rambo lang, 18 hours na yan, nung comment niya. Siya yung huling-huling nag-comment, ngayong oras na to. Natin siya sa top comment. Ito. Ito ang unang nag-comment, si Cheeks Hunter, pero hindi siya nag-hashtag PacquiaoClothing, nakikita nyo naman siguro. Yan, article clip, hindi pa rin siya. Makikita natin dito kung sinong, ito. Ayan, Boss Jojo, ako first top dun sa video mo sa laban nila Cripply at MP3, kaso dito muna sinabi, kailangan. Ayan, PacquiaoClothing, siya yung pinakaunang nag-comment. Titingnan natin yung mga sumunod. Yung mga sumunod, hindi na sila umabot. Ito siya, may PacquiaoClothing siya. Si Nick Yodico. Nick Yodico, PM mo ako sa aking Facebook account, sa real account ko, Jonas Dichoso. Siguro malamang naka-follow ka din sa akin doon. I-PM mo ako ngayon, tapos ipakita mo yung comment mo na yan doon. At yung details mo, at ipapadala ko sa iyo yung hoodie at saka yung cap na PacquiaoClothing. Maraming salamat. At yung gray naman, yung gray na hoodie ko, sige, ulit natin yung sasabihin ko sa inyo kung kailan. Eto, shoutout dito kay Nick Yodico. Maraming salamat sa iyo pare, PMO ngayon. Okay, dito na tayo sa battle. Papanoorin natin ay Shay versus Lipcram. Let's get it on. Nanalo ng coin toss si Shay. Pinili niya mauna si Lipcram. 7 orado, tig 2 minuto. Stricto tayo sa oras. Pahinga natin. Unang banat, Lipcram. Go! Concern agad kay Ann.
tong kalabang kong tarantado. Kahit idamay ko siya, gago. Asawa ko, abogado. Para sa'yo, ito ay bonus. Nung nakita mo yung match up, ako'y iyahalin tulad mo kay Pistol. At ituturing mong pang warm up, pero fuck that, it's our time. 3GS ang hand sign kapag kami ang nagsabay ni Glock 9, ibababa ka nila na flatline. Bakit sino ka ba sa liga? Mahina ka iha, kaya wag ka magbida. Yung forma mo pa kinang ina. Napansin nyo ba? Mukha kang magko-cover ng hayaan mo sila. Piling rockstar na tong mata, kala mo may napatunayan. Si Apex pa gusto kalaban, dinurog naman ni Kagasan. Oo, nilampaso ka ni Sinyo. Yung sinabihan mo na wak, nakita mo, hinahanap mo. Ikaw pa mismo naging map. Kayo ni Anay nagka-trauma. Nakita mo, hinahanap mo, nilampaso, tas ikaw mismo naging map. Yung mapa, tsaka yung map na panlampaso. Sa dala ng Joker na bomba, nagulantang tong Shomagorat nung si Dalsim nag-yoga. Kaya di ka nakakatakot. Mukha ka lang laging batak. Ang laki kasi ng eyeball mo. Ano yan, Spalding yung tatak? Pabagay lang yung image. Halata namang may cleavage. Mas makupad ka pa kay D-Wade. Hairstyle mo pa vintage. Isa ka lang, wannabe na gangsta, pero yung forma Kardashian. Produktong pussy ng Thailand na nagpapaka-pratman, di na kailangan ng handgun. Sa akin si Bakyan, sa pinasok mong gangland, ako yung JB Sebastian. Bawat suntok ko ay direkta, black ay tong Illuminati, a pricing logo na sinapian. Ni Arturo Gatti, speed at power kada speed, may combo hit na parang Tekken. Uuwing wasak tong bitch, parang puso niya nung ahon 7. Kaya anong kampyon ng 2x2? Ulul, wala kang ambag sa digmaan. Nakakahiya, ikaw pa yung sinave ni Private Brian. Usapang rebat, matalim ka. Sa akin di ka qualified, mala Jordan ako pag nagbalik. May bit-bit na 45, ano, minaliit nyo ako sa lineup. Wala ba akong ibubuga? Bubulagin ko pananaw nyo sa isa buhay kapag tinanggal ko tong mata. Kaya bigyan nyo ako ng rason para matakot ako sa'yo. Suntok sa buwan ka batalunin, tang ina mo, taon ko to. Ayoko na! Break na tayo. Okay, fine. Ang ina nyo. Minure, no? Suntok sa buwan, taon ko to. Galing nun. Yung buwan tapos yung taon. Dito, ang naano kong lip cram dito ay, ang nakikita kong lip cram dito ay, ito yung lip cram na nakaisa buhay, ano eh. Alam mo yun, nakaisa buhay setup, naka-setup siya para sa isa buhay dahil pansin nyo kung gaano siya sumunod sa oras. Pakiramdam ko dito sumunod siya sa tamang oras eh. Marami rin siya lumanding na punchline dito pero siguro hindi na ganun ka ano yung impact sa akin dahil syempre dati pa to eh. Kumbaga iba na kasi yung lip cram ngayon eh. Kaya parang pakiramdam siguro naninibago lang ako pero malalakas pa rin yung punchline ni Lip Rito kung ikukumpara natin. Pakinggan muna natin round 1 ni Shay. Yo. Sabi niya yung girlfriend niya, abogado daw. Wow, sa mukha pa lang hindi naman mukhang nag-aral ng law. Pero yung dede, law. Yo, bakit may battle si Shay? Wag ako sisihin nyo. Eto, si Arik. Ayoko na eh. Patay na yung gigil ko. Pero bad trip. Ang galing mag-magic to. Kasi sinabi niya lang na si Abra kasali ng isa buhay. Matik! Tumigas yung titi ko! Tangina talaga, no? Dito pa lang, tangina talagang mainit na si Shay. Kay Abrang makabawi ng 1-on-1. Kaya sumali din pala siya ng isa buhay. Kasi kasali daw si Abra. Yo! Para sa pag-ibig, gagawin mo ang lahat. Makuha mo lang ang hanap mo. Pag sinabi ng taong mahal mo na walang tao sa kanila, ultimo si Righteous One tatakbo. Ako, alam ko, dahil sa pag-ibig, minsan nyo na rin nalimutan pangalan nyo.
Ako, kakaisip ko kay Abra, nakalimutan ko na pangalan ng kalabang ko. Galing nun, no? Matapos niyang kunin muna yung crowd sa pamamagitan ng pamdidis kay Abra, bigla niyang pinukol si Lipcram na hindi niya na raw natandaan pangalan ni Lipcram. Sino ka nga? Ay, wag na pala. Kasi kahit magpakilala ka pa, hindi ka namang kilala. Wala akong pakialam kung taga-bahay katay ka pa. Sa flip top ka, bahay ko to, kaya kakatayin kita. Hindi mo na ba mahal buhay mo, kaya humarang ka sa love life ko? Ha? Abra, huwag ka mag-alala. Gagalingan ko para sa dulo, tayo pa ring dalawa. Putang ina, gago, ginawang ano si Lipcram dito. Puta, ginawang alam mo yun, para siyang ginawang, para lang mailabas ni Shay itong kakupalan niya kay Abra. Parang pinatayo lang si Lipcram dyan. Kasi nyo, ang binibira-bira niya rito si Abra. Pero sana, wag ka magselos kung magtirahan kami. Kailangan lang talaga. Saka, nung nag-sex nga kayo ni Aklas, inaway ba kita? Hindi. Pero kilala kita. Nanood ako ng battle mo, isa. Kaso nakatulog ako. Kaya pagpasensyahan mo na. Paggising ko, narinig ko yung time. Chinek ko, tapos na ba? Pagkakita ko sa video, putang ina, shoutout pa lang pala. Bumabati pa ng happy birthday. Gago ka ba? Bakit? Pagkakita ba niya ng video, birthday niya pa? Gago. Galing nun. Ang tagal-tagal mag-upload ni Enigma ng video, di ba? Tapos bago mag-perform, nanghihingi ng palakpakan. Palakpakan naman dyan, pampagana, isa lang. O sige, papalakpakan kita, isa lang. Wala pang bayad, sukli na gusto? Ang buraot naman. Total, mukha ka namang palakpak. Gusto mo yung susunod na palakpak sa mukha mo na lang? Para matauhan ka naman. Mukha ka naman palakpak, kaya gusto mo yung isang palakpak sa mukha mo na lang. Galing, no? Mukhang palakpak, tas palakpak sa mukha. Galing. Kasi wala daw siyang pakialam sa mga taong may ayaw sa kanya. Pero ginawan niya ng kanta. Ang title, fuck you ka na lang. Ano to? Tangina neto, ipokrito. Sino ka? Ako? Kunwari, hindi affected, pero ginawan pa si Apex ng video. At least pumapalag. Matanong ko yung mga tao dito. Si Apex ba, pinalagan na ni Sinyo? Yung laban namin ni Looney, si Looney naghamon. Nung laban namin ni Sinyo, siya lang may gusto nun. Sige, sabihin na natin na ako'y nabadibag doon, ako na may natalong lumalaban at hindi nagrarason. Noon, Baba, Yoga, si Christopher John Wick. Ngayon, Baba, Yaga, Christopher John Wick. Subukan mo lang gawin. Galing nun, Baba Yaga. Yung kasi yung tawag kay kay John Wick. Baba, Yoga. Si Christopher John Wick. Mahina siya dyan. Tapos yung Christopher John Wick. Galing. Sabihin na natin na ako'y nabadibag doon, ako na may natalong lumalaban at hindi nagrarason. Noon, Baba, Yoga, si Christopher John Wick. Ngayon, Baba, Yaga, Christopher John Wick! Subukan mo lang gawin dito si Ann ang topic. Bukas na bukas sa presinto, ikaw na ang topic.
Tsaka wala nang malito. Nilinawin ko na sa inyo. Hindi kita idedemanda. Ako dedemanda ng pamilya mo sa gagawin ko sa'yo. Kasi hindi ito gun bars na ala, price tag, may gagawin, tapos hindi totoo. Ito yung... Ito yung tipo na pagtama yung price tag, gagawing totoo. Time. Round 1. Dito pa lang kasi hindi na talaga nasusunod yung oras eh. Pero para sa akin lang naman, kung susundin yung oras dito, pakiramdam ko mas maraming tumamang suntok si Lipgram na nakarekta kay Shei. Yung ginawa kasi ni Shei, ko kung pansin nyo rin na parang halos kalahati patama kay Sinyo, Apex at Abra. Wala siyang direktang suntok kay Lipgram sa round 1. Kumbaga yung crowd reaction, maganda naman yung crowd reaction, okay naman din yung, pero kasi kung i-base natin talaga sa direktang atake, kumbaga yung kay Lip kasi dito pang isa buhay eh. Siguro bibigay ko lang ng tabla tong round 1. Dahil dun sa gagawin ko na lang na kahit mahaba yung oras ni Shei, parang puputulin ko yon. At hindi ko rin naman pwedeng ibigay kay Shei yon kasi walang direktang sapak si Shei doon. Tapos si Lipgram naman medyo maikli talaga, kumbaga sinunod niya yung tamang oras kaya medyo bitin. Siguro bibigay ko ng tabla tong round 1 para sa akin. Tingnan natin round 2. Yo! Titi, tang inan to, si Shei, umamin ng bakla. Oo, lawlaw yung suso ng asawa ko. Ito yung pangsalo ko sa kanya. Tapos sa ginagawa mo... Gagawin doon, no? Kulit ng ribat eh. Ang estilo, nakuha mo pa maging proud. Tignan nyo naman, desperado. Nilalait na yung sarili para makakuha lang ng crowd. Sino dito yung maka-Diyos? Yung talagang mabuting ehemplo. Ituring nyo to na biblical round kasi yung verse ko, pang Mateo, B-side push. B-side push. Marami nang bumabastos kay Ann. Bakit? Kasi dahil yun sa'yo. Lahat ng kahayupan mo bumabalik. Si Ann lang yung sumasalo. Oo, mahal mo nga si Ann. Alam namin, katabi mo matulog sa kama. Pero mag-isa lang siya bumabangon pag hinaharap yung sarili mong karma. Kasi siya lang yung nasasaktan. Siya nababastos, yung napapahiya, binabalahura. Hindi naman malalim yung salitang magbago, Shei. Pero ba't di mo makuha? Ilang pandudungis sa pagkababae niya. Ilang pang luni, ilang pang sinyo. Hindi mo na yon mabubura. Kahit sabayan mo siya maligo at may in-upload ka pa na video. Lasing si Ann kinang ina. Imbis na tulungan niya yung GF niya, puta, binidyohan mo pa. Para ano? Dagdag AdSense? Anong kala mo maganda? Kaya paano siya rerespetuhin ng iba kung ikaw na mismo yung bumabastos sa kanya? Gandang silip nun. Tangina, ang malupit dito, ginamit ni Lipgram si Ann Mateo hindi para bastusin. Kumbaga para ipagtanggol na kung ba't ganun yung ginagawa ni Shei. Gandang topic nun. Kaya Ann, mag-ingat ka rito kay Jeremiah, masyado ka lang neto, pinakikinabangan. Si Taguro nga, 100% na yung binigay, nagawa niya pang iwanan. Tapos yung laban niya kay Delo, sabi niya, ito ay laban sa pagitan ni Alfred at Taguro kasi yung buhok daw ni Delo, Kimpi. Tangina, ang bobo mo bro. Sa Ghost Fighter, hindi si Alfred yung Kimpi, yung binatang Jericho. Karakter ng Ghost Fighter, hindi mo kabisado? Puta ang lalanon. Di ba ikaw nga itong umiiyak sa liga na ibalik yung cartoons paghapon? Tapos feeling gangsta ka dito, tipong may 4 finger na baon. Malaman-laman ko yung aabangan niya lang pala, yung cartoons paghapon. Puta ang lalanon. Sumikat ka lang ng walang ambag sa liga, wag ka nga dyang feeling blessed. Para kang katas ng wet dreams kasi pumutok ka ng effortless. Kahit sino, kaya mong gawing kampiyon? Bakit kampiyon ka ba? Ulul sis magas lamang mag-isa.
Dahil sa kanya, inggit ka. Huwag mo nang itanggi pa. Kitang-kita naman sa video na naging bitter ka sa kanya. Kasi nga, yung rap skills na lang... Kitang-kita sa bidyong naging bitter ka sa kanya. 'Di ba may part doon na nag-rap si Kuya Smug, tapos nagbibit si Shay, bitter ka sa kanya. Mas maganda siguro kitang-kita sa video, bitter ka sa kanya. Mas maganda siguro kung ginawa ng ganung nilip eh. Lamang mag-isa. Dahil sa kanya, inggit ka. Huwag mo nang itanggi pa. Kitang-kita naman sa video na naging bitter ka sa kanya. Kasi nga, yung rap skills na lang napupuna, di ba? Pero utak mo ginamit. Tangina, nakakahiya ka. Isipin nyo yon, yung utak niya, pinagamit niya sa iba, palibasa, di niya mapagana. Tapos sabi mo kay Pistol, siya yung pangalawang 3GS na magkakamit ng L. Pwes ngayong gabi, ako yung pangalawang 3GS na magbibigay sa'yo ng L. At kung napapansin nyo, hindi ko binastusian. Kasi may sasampal ako sa'yo. Yung magandang attitude sa battle, nagmamatter din sa liga na to. At yan ang bagay na hindi mo nagawa 7 years ago! Mas solid tong round 2 ni Lip, putang ina. Yung topic niya kaya, ang galing nun. Pahinga natin round 2 ni Shay. Yo! Hindi ko kabisado lahat ng karakter ng Ghost Fighter. Di naman kasi ako 100% otaku, senpai. Okay, sinabi ko gusto ko ibalik yung cartoon sa hapon, pero ang gusto kong mapanood, hentai. At saka, huwag ka naman masyadong bitter kung yung crowd pumapabor sa akin. Ano magagawa namin ni Abra? Patok yung love team namin. Ang ina talaga. Yeah. Pre, di ko alam kung meron kang pake. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ko idadamay girlfriend mo ngayong gabi. Gusto ko sana siyang lait-laitin. Ha? Kaso ayoko na kasi sinearch ko siya sa Facebook. Pagtingin ko sa picture niya, putang ina, magkamukha kami. Kamukha mo, no? Ididis mo, tapos kamukha mo, no? Gago ang puta. Oo, check nyo. Halatang halata. Kung ako kamukha si Charis, siya naman mukhang tomboy na mataba. Hindi ko makalimutan. Shaying yung mukha. Tapos pistolero na mula leeg hanggang baba. Pistolero na mula leeg hanggang baba. Pero, alam mo pare, balita ko. Ay, teka lang ha, ate, sana wag kang magalit. Hindi po kita nilait, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko nakasalanan yung kung ang katotohanan nakakalait sa'yo. Saka wala rin akong ginawang kwento na kesyo pokpok o nagpapagamit kayo. Saka wala rin akong kakantutin na iba. Kasi mga pangit kayo. Dahil sa paningin ko, si Abra lang maganda. Oy, Lipcram, balita ko dapat ikaw ikakasal na. Ready na ang lahat, kaso nag-choke si tanga. Ayaw niya pa daw masakal, gusto niya pa tumikim ng iba. Nag-cancel ka ng kasal para lang sabihin na hindi ka makukontento sa kanya? Tangina pare, real talk, yun yung pinaka-brutal na paraan para sabihin mo sa isang babae na hindi siya maganda. Hindi sana kita papakialaman, tangina ka. Kaso nadadamay na, pati imahe naming mga loyal sa isa. Ang babae, nire-respeto. Pag sinabi mo papakasalan mo, dapat sure ka. At lalong hindi dapat pinapaibig o pinapaasa, lalo na kung hindi lang din naman dun sa dulo yung punta. Abra. Hindi lang din naman dun sa dulo yung
yung punta. Pero, alam mo, ay nako, pero balita ko, sila pa. Ang tibay talaga. Sa kanya pa rin umuwi. Doon kasi nakikitira. Palibasa, tambay. Ano pang aasahan mo? How ironic na yung babaeng pinaasa mo, siya na ang inaasahan mo. Ay! Bakit? Ay! Ang ina-reaction yun no? How ironic na yung babaeng pinaasa mo, siya na ang inaasahan mo. Ay! Bakit pumapayag yung babae na ginagatasan mo? Bakit pumapayag yung babae na ginagatasan siya ngayon? Si Lipcram kasi hindi niya maiwan. Kasi bungal. Masarap daw sumipsip ng utong. Suwabing-suwabe! Walang sabit! Ganon. Tangina mo, buti pa si pistolero kahit mukhang mabaho, nagtitinda ng sabon. Ikaw? Ikaw? Alam nyo ba? Hindi nyo ba napansin? Puro clothing binabanggit. Kasi ang kanyang modus, lagi magme-message sa Facebook, tapos manghihingi ng damit. Tapos sasabihin, shoutout niya daw yung kapalit. Bakit? Sikat ka ba? Mas may hype pa nga sa iyo yung mga hypebeast, hype ka. Buti pa yung mga hypebeast, walang pera kaya hindi kaya ang urig, kaya peke binibili. Pero kumakayod pa. Samantalang ito, ang mura-mura ng produktong lokal, binuburaot pa. Magtrabaho ka kasi para sumasahod ka. Hindi yung mukha ka dyang tangang nakasahod ka. Tangina, alam mo tawag dito? Isang Class A. Isa kang Class A. Alam mo kung anong Class A? Class A ka na parasitiko. Wala kang silbi. Sarili mo lang ang iniisip mo. Puro kapakanan mo lang. Walang pakialam sa paligid to. Time. Yun. Ang ina na ito. Gawag siya. Round 2. Hindi, pakiramdam ko hindi masyadong handa si Shay dito Ang dami niyang paputol-putol na nakakamatay ng nakakamatay ng enerhiya. Round 2 bibigay ko kay Lipcram. Pinakamalakas ni Lipcram yung round 2 kaysa sa round 1 niya. Mas malakas yun. Round 2 Lipcram. Round 1 tabla, round 2 Lipcram. Pakinggan natin round 3. Banat, Lipcram, pakinggan natin! Yo! Puro chismis lang yung dala. Mali pa ng nakuwang anggulo. Wala kang kasing alam. Bago na asawa ko. Oo, yung asawa ko, mataba, pistolero. Oo, ganun talaga pag malusog. Ganyan itsura ng babae kapag sa pagmamahal, nabusog. Tangina, nagagangsta-gangsta ka? Pwede man tayo magsuntukan mamaya. Sabi niya yung babae nare-respeto, ba't di mo yon ginagawa? Kaya, paano magiging classic to? Kung nagre-react lang kayo sa mga bars ni Sinyo. So, ganyan kayo kabayas, Naaalala mo pa ba yon? Tang-ina ka. Anong karapatan mo para sumbatan sila? Kala ko ba mayaman ka, Sheyi? Puta, crowd reaction na lang, ba't nililimos mo pa? O nasa na yung bituin na may tiwala sa sarili niyang ningning? Isa lang yon sa patunay, Sheyi, na hindi lahat ng bagay sa mundo kaya niyong bilhin. At kaya lang naman umusad karera mo kasi may pera kang marami. Galawang duwag na may weather kasi pinapatakbo ka lang ng money. Tapos tingin mo sa sarili mo, ginto? Hayop, bigatin, ulul, kakasyabu mo yan, kaya tingin mo, mas high ka sa amin. Lahat tayo dito ay ginto. Kaya Sheyi, wag ako. Pakiramdam mo lang mataas value mo kasi kinargahan ka ng bato. At anong akala nyo? Papalagpasin ko na lang yung baba ni brother. Sa sobrang haba niyan, di ka kayang chokslamin ni Undertaker. Tignan nyo naman, ang haba ang puta, buti na lang nakakayuko ka. Pag pinagpawisan to, bago dumating sa baba, yung pawis tuyo na. Tapos sabi niya sa Sunday Pinasaya, mas okay daw sa babae yung mga lalaki na funny.
Tarantado! Walang babaeng natutuwa sa pinaggagagawa mo. Ano ba akala mo? Na yung pag-ibig madadaan mo na lamang sa biro? Kaya pala yung panliligaw, dinaan niya sa trip lang pero di siya pinagbuksan ng pinto. Ouch! Ouch! Ina. Kasi pag sinabi natin, Sheyi, alam naman natin kabastusan lang yung hatid. Sa kanta mo pa lang na Maria Clara, halika na sa malamig. Pero artist to ng biba. Pero artist to ng biba, kaya masyadong pabibo. Pero ginawa ka lang instrumento para tumunog si Sinyo. Kasi nga biba, sana napansin mo, pang-hype ka lang habang tinataas yung Santo Niño. Putang ina mo, tas gusto mo, tularan ka? Hindi ka dope na rapper, wala pang kwenta, tang ina. Parang close na counter, wala tong kombong kumukumpu. Madalas pang hassle, walang gustong maging ikaw kahit yung doppelganger. Tas sabi nila may tulog ako sa'yo, isa lang aking tinitiyak na matatapos yung gabi na to at uuwi akong puyat. Kaya iho di puta, malabo ka sa akin dumiga. Next round na tayo, Enigma, tanggal ka na sa liga, sasapatchulya. Para sa siguristang tulad ko, Solmix Advance. Magaling maglinis ng... Yung ano rito ni Lip, pang isa buhay talaga. Ginawa niyang ano rito. Sunod tong malakas, round 3. Parang round 1 niya, sakto lang. Round 2, pinakamalakas. Round 3, yung sumunod. Pahinga natin round 3 ni Shay. Tanginan to, yung sa sinabi niyang trip lang. Dinamay pa si Sam. Dinamay mo pa si Sam. Nakakagulat naman, nahanap mo pa yan. Oo, di niya ako pinagbuksan ng pinto. Kasi yung susi ko, para lang sa padlock ni Ann. Nagsasabi ka pa ng overtime kanina. Bakit? Mahaba yung sulat ko. Pasensya na kung overtime. Nag-overclock kasi utak ko. Tapos, sinasabi mo pa, ang babadoy talaga ng iyong letra. Sinasabi mo pa na, para gumanda karir ko, ginamitan ko neto. Gago, gumanda karir ko, kaya ako nagkapera. Huwag ka na kasing mainggit porkit nagne-networking ka tapos wala kang downline. Paborito mong gawin, tignan pictures na shota ko sa iyong downtime. Maiba tayo. Ang dami nagsasabi na si Looney kamukha mo. Kaya tinanong ko yung tao. Sabi ko, Loons, payag ka ba? Si Lipcram kamukha mo. Pagkatapos niyang masin, nag-reply, ... Sabi ko, ang tagal, ano kaya to? Di kaya na-offend siya? Kasi ang tagal na masyado. Kaya nung tumunog yung messenger, ako naman si kabado. Pagbukas ko, alam niyo kung anong reply? Tangina mo, Sheyi. Ito. Tangina yun. Parang yun yata yung nasabi ni Kuya Luns dun sa sa battle nila sa 2x2. Nung parang hindi ko alam kung nag-joke ba siya o kung freestyle, kung pagkatapos bang mag-freestyle o ano. Yung pag tangina mo, Shay. Tangina niya, no, gago, no. Ano kaya to? Di kaya na-offend siya? Kasi ang tagal na masyado. Kaya nung tumunog yung messenger, ako naman si kabado. Pagbukas ko, alam niyo kung anong reply? Tangina mo, Sheyi. Ito, wannabe Looney. Wala kayong pinagkapareho. Parang ang mas bagay na tawag sa'yo, dapat, wannabe Delo. Kasi di naman nag-iiwan ng marka ang lyrics mo. Ang iniiwan mo lang pag nagra-rap ka, ngipin mo. Hindi niya ba napapansin pag rap, kada bumaba na to, laging naghaha? Alam niyo ba kung bakit niya yan ginagawa? Kasi para may hangin na dumadaloy para matuyo yung ngala-ngala. Malalaglag kasi yung pustiso pag masyadong basa. Tsaka wag niyo nga ito tinatawag na wannabe Looney. Nasasaktan si Apex. Oo nga pala pare, pinanood ko yung laban mo na latest. Sabi mo kay Mox One, ang kalye ginawa ko ng tahanan. Ang
ang ginawa kong almusal yung mga aso ni Lycan. O sige, para maintindihan nyo, kakantahin natin ng dahan-dahan. Ito, medyo naalala ko to, tanginang kulit na ito. Para maintindihan nyo, kakantahin natin ng dahan-dahan. Ang kalye, ginawa ko ng tahanan. Ang almusal ko ay aso ni Lycan. Number 1, alam naman namin na wala kang tirahan. Pero kailan pa naging aso yung salmon ni Lycan? Ha? Nakalagay na nga sa tooltip eh, ha? Salmon wolves, ha? Salmon wolves, kaya... Ang inang galing ng ganong bali ng ganong bali ng deliver. Number 1, alam naman namin na wala kang tirahan. Pero kailan pa naging aso yung salmon ni Lycan? Ha? Nakalagay na nga sa tooltip eh, ha? Salmon wolves, ha? Salmon wolves, kaya deliver ni Babaloy, no? Ganun din. Ha? Hindi mo ba naisip, ha? Ganun yung ano eh. Salmon wolves, kaya ni Lycan. Ha? Nakalagay na nga sa tooltip eh, ha? Salmon wolves, ha? Salmon wolves, kaya nga Lycan eh, ha? Utang ina nito, hindi nagbabasa. Akala ko si Looney ginagaya, si Badang pala. Pero okay lang. Gets kita. Ganyan talaga pag may diferensya. Hindi makita yung mga diferensya. O kaya walang diferensya sa'yo kung may diferensya. At yun na nga mismo ang ating diferensya. Kasi pag ikaw nakakakita ka ng wolf, tingin mo, aso lang din yun. Ako, pag nakakakita ako ng pusa, tingin ko doon, maliit na leon. Pag nakikita mo si Badang, ano naiisip mo? Machong pandak na walang kwenta. Nasarap, walang silbi. Putang ina, pag ako nakakakita kay Badang, ang nakikita ko. Ganun din, pre. Maliit na bagay, wag na lang palakihin. Gago, di ko pinapalaki. Magkaiba lang tayo ng... Galing, no? Maliit na bagay, wag nang palakihin. Eh, yung tinukoy niya kanina, no? Maliit, tas palaki. Paningin. Yung mata mo, ang nakikita lang kasi, yung mga literal na nangyayari. Habang yung mata kong malaki, ang vision, malawak. Kasi visionary. Ha? Kaya nga nung nalaman kong kinukumpara to kay Looney, puta nakakagulat. Wala akong makitang dahilan para pagsamahin ang pangalan nyo sa isang pangungusap. Oo, dahil kay Looney, ika'y napansin. Sikat ka na ngayon kaya nagmaasim. Pero wala ka ng ibang kayang gawin. Ang alaala mo yun lang, nadadalin sa libing. Buong buhay mo, wala ka nang narating. Sa isang taong nasikat ay mahambing. Pero ang katotohanan na malagim, dahil lang yon sa muka at hindi sa galing. Putang ina yung lahat, I'm back. Nung mga panahon na tinalo ko nung gagong nag-gym. Kinumbinsi ko yung sarili ko na wala tong dating. Walang dahilan para ako'y mapraning. Hindi ko matanggap na ako'y binadibag, nilagay sa sako na itim. Kaya tuloy hindi ko napansin na matagal na akong nasasakop ng dilim. Dumating ang araw, natakpan ng pagsikat ng iba ang aking bituin. Kaya ako'y napuwing. Pero buti na lang at nangyari yon dahil nakita ko na rin yung takot na baka someday hindi na ako magising. Oras na ng pagbangon. Dahil sa dami ng sugat ay lalong gumaling. Meron na akong mga aral na baon at baong bagong patalim at pangakong mataimtim. Bawal na akong matalo at kung hindi man ako manalo, hindi na ako magkikimkim. Pero ang mga susunod na laban, hindi na mamaliitin. Wala nang paligoy-ligoy bago ko kalabitin. Oo, hindi na ako mukhang tao na dating mukhang taong malagim. Pero andito ako para sa inyo'y iparating na ako pa rin yung dating Slim Shaggy kahit hindi na ako slim. Time. Itong round 3 ni Shay pinakamalakas para sa akin. Itong round 3 bibigay ko to kay
Shea. Lampas, kahit lampas siya sa oras, umbaga siksik din naman, marami talagang punchline na lumanding dito. Si Lip Cram ganun din, pero mas nagustuhan ko tong ginawa rito ni Shea. Yung round 2 niya kasi kanina yung round 1 kanina ni Shea, ang haba pero hindi tumatama kay Lip Cram. Tas yung round 2 niya, ganun lang ulit, tas may mga paputol-putol pang salita. Pero etong round 3 mahaba pero maraming tumama kay Lip Cram. Bibigay ko tong round 3 kay Shea. Round 1 tabla, 2 kay Lip Cram, 3 kay Shea. Di ko alam kung ano naging decision dito. Left top, second side, 6. Shea versus Lip Cram. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, flip top again para sa mga pareho. Sobrang solid. Ang bota ng Horado, 4-3, advancing sa tournament. Tang ina mo, dikit. Magigay para kay Shea. Maraming salamat. Dito pa lang talaga makikita nyo na yung mga judges ay hindi bumabase sa oras. Dito pa lang. Dapat nga, para sa akin, dapat yung isa buhay, wala na lang oras eh. Dito parang ang nangyari rito kay Lip Cram yung nangyari sa akin kay Saint Ice. Pakiramdam ko gantong-ganto na si Lip Cram dito masyadong nag-focus sa oras. Ganun lang din kasi ako eh. Nagtiwala ako sa tamang oras. Pero yun nga, pakiramdam ko hindi talaga bumabase ang judges sa oras pagdating sa isa buhay. Yun lang para sa akin. Stricto pakiramdam ko noon nung mga isa buhay nila Batas, nung nag back-to-back champion si Batas, pakiram ko dun, sobrang stricto yun. Pero dito wala. Hindi na talaga siya sinusunod. Kaya yung mga nasa isa buhay ngayon, maniwala kayo sa akin, wag na kayo magsisunod sa oras. Yun lang. Dikit talaga eh. Para sa akin tabla rin eh. Yun, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli mga pare ko. Peace out. At congrats dun sa nanalo.